Kasi sinasabi ni Senator Marcoleta, pinangimasukan daw namin yung trabaho niya. Nagmanifest daw ako sa floor na kung pwedeng isalisi yung date. Hindi naman lang siya yung pinakikiusapan ko. Ang manifestation ko, baka pwedeng paghiwalayin lang yung petsa kasi parehong napaka-importante. Hindi ko naman minemenos yung kanyang Blue Ribbon Committee hearing. Sa kanyang TV program, pinipintasan niya kami eh. Sabi niya, pinangimasukan daw namin siya. Ayoko ng away, pero pag inaway niya kami, awayin ko rin siya. Pila po ng inyong mga privilege speech, nahalata nila, puro salita lang. Hindi wala ka namang kinasuhan kahit isa. Ang dami niyo pong ibinulgar. Sarap sanang pakinggan ng mga naunang panahon, unang taon. Pag 13 taon na po namin narinig, Senador Ping, parang aywan ko lang. Sana may pagbabago ngayon. At yun nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin, mga kabayan. Ito pong bumanat po bumanat po, ito po si Senator Ping Lacson dito kay Senator Marcoleta, mga kabayan. Ang sabi po ni Senator Ping Lacson, kung inaaway daw po siya, Senator Marcoleta, hindi niya daw po aatrasan ito. Ang tanong, Sir Ping, inaaway ka ba? Kasi iba yung away, mga kabayan. Yung away, inahamon, mga kabayan. Di ba? Kasi ang away, talagang ang gusto gulo. Napakinggan mo po ba yung buong programa ni Senator Marcoleta? Napanood mo po ba, Sir? Yung buong programa ni Senator Marcoleta, kaya ka umiiyak dyan. Napakalinaw po nun, si Senator Panghilinan po ang dinadali po niya doon sa kanyang programa. Ngayon, Sir, kung napahapyawan ka po doon, hindi po ibig sabihin yun, inaaway ka. Ang hirap po kasi sa atin, Sir, ito po ang hirap po kasi sa inyo, Sir, ang tagal nyo na po kasi sa Senado ilang taon na po kayo nandyan. Ngayon, Sir, meron pong bago na senador na mag-iimbestiga at alam naman natin, di ba, may napatunayan na sa Kongreso, may mga napakulong na. Kayo, Sir, ang tagal nyo na po dyan, puro kayo privilege speech. May nasampulan na po ba kayo? Wala po, di ba? Ngayon po, meron pong maggagawa nung hindi nyo po nagagawa. Tapos nagagalit po kayo. Ang gusto po ninyo, umextra po kayo. Yun po yung ayaw nung taong tinutukoy ninyo. Diba? Kasi si Senator Marcoleta, mga kabayan, halimbawa, etong mga to, napakatagal na po sa Senado. Yan, si Panghilinan, si Lacson, si Soto, diba? Puro privilege speech. May naimbestigahan ba? May napakulong ba? Wala, di ba? Ang tagal na yung flood control na yan. Anong nangyari? Sabihin nyo nga, tatagal nyo na nga dyan, inupisahan nyo. May natapos ba kayo? Wala. Ngayon, nandyan si Senator Marcoleta, inaayos na sa Blue Ribbon Committee. Lahat naman kayo naglundagan. Di ba? Ang mahirap kasi sa atin, gusto nyo magpasikat lagi Yun ang sinasabi ni Senator Marcoleta. Huwag kayo magpasikat. Hayaan yung Blue Ribbon. Gusto nyo kayo rin nag-iimbestige. Diba? Pwede ba yun? Hindi kayo inaaway. Iyakin lang po kayo, sir. Sa tagal-tagal nyo po dyan, wala po kayong napatunayan. Kaya nga wala pong bumoto sa inyo bilang Pangulo Diba? Tumakbo kayo Pangulo, Vice President ni Soto. Anong nangyari? Talo kayo, di ba? Ganun lang po yun, sir. Pagbigyan nyo muna yung tao, yung mama, Kasi baka naman magawa niya yung mga hindi nyo nagawa. Ang gusto nyo kasi talunan din kayo Lundagan din. Ay, issue to lang Issue to, sisikat tayo dito. Ano din natin to? Imbestigahan na rin natin itong flood control. Huwag ganun, sir. Imbestigahan na nga ng Blue Ribbon Punta na lang kayo dun sa Blue Ribbon. Ganun po yun, sir. Hindi ka po inaaway, sir. Ulitin ko, hindi ka po inaaway. Kung napanood nyo po yun, hindi ka po inaaway. Sinasabihan lang kayo. Ngayon, nasasaktan ka. Nasa iyo ang problema, sir. Wala kay Senator Marcoleta. Babanatan mo ba na hindi mo atrasan, away-away, di ba?
Yan ang hirap sa atin eh. Pag alam ninyong nasasapawan kayo, nagagalit kayo. Eh, yung wala dyan si Senator Marcoleta, anong pinagagawa nyo? Wala naman. Ngayon, meron dyan pati nung senador. Di ba? Sasapawan ninyo. Ano naman? Ano kung pag-uugali niyan, sir? Tagal nyo na dyan eh. Di ba? At tagal nyo na pong senador. Wala pa rin pagbabago ang Pilipinas. Tandaan nyo yan. Ilang beses na kayo nanalo, paulit-ulit na lang. Ngayon, may bagong mama. Gusto mag-imbestiga. Tignan natin kung may magagawa. Gusto nyo sasapawan ninyo? Anong klaseng kukote meron kayo, sir? Utak naman, sir. Gamit utak, ha? Paminsan-minsan. O, ito, sir, ha? Baka lang makalimutan mo, eh. O, papaalala ko lang sa'yo, ha? Ito pong mga nasa Net 25, ha? Kung ano po yung tirada sa'yo, baka nakalimutan mo na, eh. O, ito po, Sir Jen, ha? Sir Jen and Sir Nelson, o. Birahin nyo na. Akala ko pa naman Kamay na baka lang magsalita, no? Akala ko naman Oo. magtago na kayo, parang ganun eh. Ganun Yung pala, sana, parang, may puwersa eh. parang napilitan lang yatang natanong ng reporter. Nasubuan natin ng tanong, ano gagawin napilitan ninyo? sumagot. Pero sana naman. Hindi sana ganyan, ha? Pero sana naman, baka ano siya, hindi lang vocal, pero sa action naman siguro ay... Tingnan natin, ha? Yun. Oo. Kasi sabi nila, hindi pa pwedeng lalambot-lambot ngayon. Sa mga panahong ito? Sa panahon ngayon. Hindi. Oo. Pagka ganito na nagkakasundo, ang dati nag-aaway-away, ang pinagkakasunduan ay para sa Taong bayan. kapakanan ng bayan, Oho. dapat naman na tayo. Makiisa tayo dito, di ba? Totoo. Tulungan natin ng Pangulo. Totoo? Oo. Kasi alam mo, Nelson, siguro sana napansin na ng ating mga kababayan. Doon sa paunang pananalita ni Senador Marcoleta, Oo. ang kinote niya halos lahat Oo. ay ang natuklasan ng Pangulong Bongbong Marcos. Yun nga. Di ba? Mga natuklasan niya. Ibig sabihin, maging sa zona ng Pangulo, yun din na nagtitrigger ngayon sa investigasyon ng Senado. Oo nga. At alam mo ba, mayroon pa dumagdag na isa bukod sa BR. Meron pa. May dumagdag din. Kanina po, halos katatapos lang na bagamat may sakit. Pinilit pong tumindig ni Senador Pampilo Ping Lacson. May sakit ba si... May sakit, halata sa boses niya eh. At saka nakiusap nga si Senador Tito Sen, yung kanyang sparring partner, sa susunod na sa tatanggap ng mga pagtatanong, para lang medyo makapagpahinga muna si Senador Ping Lacson. Oo, tatanggapin daw po, baka next week. Ayan po, nag-privilege speech po si Senador Ping Lacson kanina at ibinulgar din po niya ang mga katiwalian dyan sa flood control projects na yan. Ay, sabi niya, meron daw pong 28 flood control projects sa Bulacan. O, kita mo? Bulacan din. Pinaka-notorious daw pala eh. Pare-pareho ang pondo, 72 million pesos bawat isa. Oh, Kahit magkakaibang specification, disenyo at haba. kita mo na? Ayun. Meron pa siya tinatawag na reseta eh. Ano yung reseta? Sa pilitan mo raw, iinumin talaga, lulunukin mo eh. Nako po. Oo. Oh. At saka doon, may computation na. Kayo na mapupunta ganito, may ganyan, etc. Yun. Ito daw po yung mga ibang lugar, ha? Oh. Kandating. Saan yung Kandating? Arayat, Kandating. Pampanga. Yan, oh. Tapos may binanggit din siya doon sa may parte ng Nauhan, Mindoro, Nelson. Ayun yung Oh. yung pinuntahan ni Gob. Nauhan yun eh. Nauhan ba yun? Kay Dolor? Oo. Ganun. Oo. Nandun nga si Crystal ngayon, yung ating, Oo. doon siya nakatira ngayon. Ganun ba? Oo, ang kahirap. Napunta ako dyan, Nelson, sa Basaging, Nauhan. Napakahirap Hirap ng na hirap buhay akong ng mga kababayan dyan. Akala ko, huling pagkakataon na namin. Dalawa pa naman kami ni Kong Dati noong time na yun. Oo. Nag-anak kami sa kasal eh. Yun nga. Ang problema, Jen, ha? Ayan Arayat, Pampanga Ito palang mga project na ito, merong 2018 pa. O, kita mo na. Napondohan ng 20 million. Oh. Paulit-ulit pinopondohan, hindi na... Hindi na tapos-tapos. Tapos, palagay ko ganun ang balak dyan sa yung napuntahan ng Pangulo. Eh, no? Yun na nga, natutupasan. Completed. Oo. Ngayon, may panibagong budget. Kasi may budget hearing na naman, di ba? Hihingan na naman ng budget yan. Yun nga ang Kaya hindi ko nangyayari. kumpleto, ano? Pero ako, Nelson, ayoko lang puntahan yung privilege speech si Senador Ping Lacson eh. Sa Pangulo lang, sapat na ako. Oo. Sapat na ako. Kasi
Well, wag naman sana magdamdam yung mga supporters at mga tagahanga ni Senador Ping Lacson. Mahigit 10 taon ko na narinig yung kanyang mga privilege speech eh. Oo nga. Diba, alam niya yan ang advocacy ni Senador Ping Lacson mula nung maging senador siya. Mag-privilege speech. Natapos yung kanyang unang 6 na taon, pangalawang taon, nakadalawang termino, di bali 12 years. Panibagong 1 taon ngayon, edi mga 13 years na. Mula noong mga panahon na yun, yan po ang lagi niyang privilege speech. Kaya nga siya dito mo tanggap ng kanyang yung kanyang pork barrel. Kasi talagang ayaw niya yan eh. Ang problema po, nag-iiba-iba lang ang tauhan. Puro privilege speech. Puro privilege speech po. Hindi na, ngayon ang mukhang hindi kinatatakutan ni Senador Ping Lacson ng mga gumagawa ng katiwalian. Ngayon ay hindi na yan ang, hindi na uubra yung ganyan. Ay, mukhang hindi na po. Kaya sabi ko nga, sa halip na tumigil, Senador Ping, sa kabila po ng inyong mga privilege speech, ay lalo pa dumami. Sa inyo pong mga expose, dumami at lumala po. Ibig sabihin, wala kayo, walang effective. Hindi effective. Walang hindi effective yung pagpiprivilege. Yung mga privilege speech mo, kasi nahalata nila, puro salita lang. Hindi wala ka namang kinasuhan kahit isa eh. Ayun nga. Di ba? O kaya pinilit mo yung na mag-investigate rito. Yan, Malitaw ng mga ebidensya. Ang dami niyo pong ibinulgar. Sarap sanang pakinggan ng mga naunang panahon eh, unang taon. Ito, tsaka presidential dating nito. Kaya lang. Pero hanggang ngayon, yun. Puro salita. Pag 13 taon na po namin narinig, Senador Ping, parang aywan ko lang. Sana may pagbabago ngayon. Itong ginagawa ng Pangulo dyan, dito ako umaasa. Kaya nga sabi ko, sa Pangulo pa lang, ako nasapatan na ako. Kasi siya, executives eh. Hindi, iba kasi yung privilege speech, pakita ka ng mga slides. Yan. Kesa dun sa nandun ka talaga. Yun. Diba? Kagaya nung balak gawin ni Senador Dante Marcoleta. May daladalang bako. May daladalang bako. At titingnan nila lahat. Diba? Tinawagan ako, Nelson. Sabi mo, pakisabi mo nga kay Nelson, kayong dalawa ni Nelson na magbubuhat ng bako. Ang bigat naman. Sabi ko, boss, pwede ba magmuna ka? Di sabi niyo, nagpipresenta kayo sa mga dalawa, di ba? Bako, may bitbitin ninyo. Sa lahat na napupunta niya, may bitbit na bako eh. Bigat naman yan. Sabi ko, Sen, ang bigat naman na gusto niyo patrabaho sa amin. Kaya ang sabi ng iba, Jen, dapat din itong Pangulo natin, dahil galit na siya, dapat hindi lang din salita ito. Ayun, diba? Tama, Nelson. Kasi may backup ka na ng Senado. Ang hinihintay ko na lang, Nelson, ewan ko lang bakit hindi nagsasalita, sana ang ombudsman. Kasi motu proprio power, una bes, silang higit na may kapangyarihang gumawa nito. Kaya lang dyan, ang ombudsman kasi, ang sakop lang yan, mga opisyal ng gobyerno. Mga opisyal ng gobyerno, district engineer. Yung mga yon. Yung mga congressman din mismo. Tama. Local officials. Kaya lang problema, wala pa tayong ombudsman eh. Ayun na nga. Namimili pa eh. Di ba? Kung ako, yung acting ombudsman ngayon, magaling din naman yun. Dating piskal yun, dating nandyan na. Siya na ang umakto, maglabas na po kayo ng pahayag. Sino na nga ba yun? Yung ating acting ombudsman ngayon? Ano pangalan? Mercedes Gutierrez. Tagal na yan. Matagal sa Anyado Desierto. Napakaluma na. Luma. Ano pa nga pakinsulat yung ating acting ombudsman ngayon? Habang wala pang napipili. Kung ako sa inyo, ombudsman ng acting ngayon, magpakita na kayo ng magpakitang giras na kayo. Kasi hindi naman kayo pinipigil ng Pangulo, di ba? Kaya in support of Sa isang banda naman dyan, baka naman sabihin, acting lang ako, baka naman masabing umiepal agad ako, meron ng under process na yung pagpipilian. Ako naman, Nelson, di ba yung umepal ako para sa ganitong pagkakataon, i-epal na talaga ako. Sa bagay, Pangulo na nagsasalita Pangulo na, at saka ako, ombudsman, tanod bayan ako Ikaw naman talaga may trabaho niyan. Sino pa ba? Hihintayin mo pa ba yung, kung matagal na yung pagpili, di ba? Tatagal pa ng tatagal yan. Bilang ako po tinalagang acting ombudsman, gagawa na po ako ng kaukulang aksyon sa mga bagay-bagay na ito. Gagamit na po ako ng bareta di cabra. Nako! Ang atin magiging Vox Populi may kinalaman sa bagay na yan. Ang tanong, kailangan na ba ang kamay na bakal? Kailangan na ba ang kamay na bakal sa pagsugpo sa mga sangkot sa anomalya ng flood control projects? Para sa mga Gen Z, kasi may mga viewer tayo, listener na medyo mga moderno yan. Minsan hindi rin konti lang pagkakaalam sa language natin. Ano bang
Kasi baka akalain nila, ano yung kamay na bakal? Ha? Ba, oo nga, no? Saan tayo hihiram yan? Kay Iron Man. Kasi si Sen Marcoleta, martilyo lang yung hawak niya eh. So, ano nga, pag sinabi mong kamay na bakal, full implementation of the law. Ayun. Diba? Oo. Mahigpit talaga. Mahigpit, buong higpit. Buong tapang. Yan, oo. May lalambot-lambot, diba? At yung kamay na bakal na yon, walang tinitignan kamag-anak, kung ano naman yon. Tamaan na kung sinong tamaan. Bakal yun. Bakal yon. At saka ang bigkas po, bakal. Hindi. Hindi yung bakal. May pinantik sa dulo. Kamay na bakal. Ayun, ang delikado tayo doon. Parang disgrasya tayo doon, ha? Ulitin ko po ang tanong. Kailangan na ba ang kamay na bakal sa pagsugpo sa mga sangkot sa anomalya ng flood control